Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Ito po ay pangatlong serye sa ating dinidiscuss tungkol sa Student Council Cabinet ng ating Pangulong Presidente Marcos Jr. At bakit sinabi natin Student Council Cabinet? Siguro naman mahuhulaan nyo na. No? Na 3 taon na nakakaraan ay puro drawing pa rin ang mga nangyayari. Ang ating pong topic ngayon ay patungkol dito sa Philippine tourism, mga kabansa. Dahil noong Enero, mga kabansa, ay pinagmamalaki nitong si Cristina Prasco, ating kalihim sa turismo, na nag-set down ng all-time high in revenue from international visitors in 2024. Aba, ako po'y nagulat, mga kabansa dito. Dahil tinalaga niya na siya ay kumita raw ng 760 billion, which is really a record. And only from 5.4 million foreign travelers last year. Ang dating sa akin ito ay kumuha siya ng pabor sa kanya, pero hindi naman niya sinasabi na yung 5.4 achievement niya, hindi naman niya sinasabi sa inyo na 7.7 ang kanyang target. Nag 5.4 lang siya. In other words, mga kabansa, halos 30%. 30% short of target siya. My goodness, sa private sector, mga kabansa, at ako naman ay nakarating din, no? Ako po'y naging executive vice president din ng isang insurance company. Naging vice president din ako ng Toyota, mga kabansa. Alam niyo ba, mga kabansa, pagka na lumampas sa 10% ang miss namin sa target, yung hindi namin na-attend, kami po ay baka yariin ng may-ari. Ito halos 30%. Hindi pa natatanggal itong si Secretary Prasco. Now, anong anggulo ang kanyang gustong iparating sa inyo? Na nagkaroon daw ng 10% increase mula 2023 hanggang 2024. Unang-una, Ms. Prasco, pagpalagay na natin na nakaabot ka ng ganyang kalaking income, 760 billion. Unang-una, inflated yung figure na yan kumpara sa record ng turismo noong 2019. Yung 2024 mo, kumpara sa 2019 ni Presidente Duterte, yung panahon ni Presidente Duterte, ay napakalayo. Bakit po, mga kabansa? Dahil noong 2019, nakarating na po tayo sa 8.3 million. At mamaya, ibubulgar ko sa inyo kung paano tayo nakarating sa 8.3 million na hindi magawa ni Prasco. 5.4 lang siya. Yung target niya is even lower than the 2019 record of 8.3, 7.7 na nga lang. 0.5 million short. Nagmamalaki pa siya. At yung peso to dollar po natin noong 2019 ay mas mababa kaysa sa peso to dollar natin ngayon precisely because of inflationary factors. So, mga kabansa, itong ginagawa ni Prasco ay isang kambyada para gumanda ang kulay ng kanyang teleserye. Mga kabansa, ganong short naman talaga siya.
Pero wag na naman natin masyadong sisihin itong ating dahil meron palang mga problema na karga-karga ang Department of Tourism in health. So, hindi natin pwedeng sabihin na talagang bobo siya, mga kabansa, no? Hindi natin pwedeng sabihin yun, mga kabansa, no? Bakit? Ito po ang nabulgar. Ito po ang nabulgar. The Department of Tourism has seen its promotions budget reduced significantly over the past 2 years from 1.2 billion in 2023 to 200 million in 2024 and further down to 100 million this year. So mga kabansa, hindi natin masasabi na ang bagsak na ating turismo is only because bobo si Secretary Frasco. No, mga kabansa. So, ang balik ng Secretary Frasco ay sa ating kamera. Sa ating kamera. At sinasabi niya, tulad ng sinasabi ni Presidente Marcos, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. No? So, yan mga kabansa. Despite the funding constraints, she pointed to the strong sector performance, including the 3.86 trillion in tourism receipts and 5.9 million foreign tourist arrivals and 6.7 million jobs. Pero ano ang isa sa mga factors, mga kabansa, na kanyang sinight dito? Magugulat kayo. Dahil finally, tinanggap na rin ni Secretary Frasco kung nasan talaga ang problema. At ang problema, mga kabansa, ay sinasabi niya, ito, babasahin ko sa inyo. Nobody could have anticipated that geopolitics would ultimately affect the arrivals of tourists from China, especially since electronic visas for the Chinese market were suspended. Ayan. Simple-simple. This is in stark contrast to the policies of our ASEAN neighbors, where Chinese visitors either don't need a visa or can obtain one upon arrival. So sabi ni Frasco, napakalaking challenge nito kasi originally yung project namin ay upwards 2 million yung darating na Chinese tourists. Yung dumating at the end of 2024 was a little over 300,000. Can you imagine? Nag-project sila ng 200 million, ng 2 million, pero dumating 300,000 Chinese lang. Ano po ang sinasite niya? No? Ito, mga kabansa. Electronic visas for the Chinese market were suspended. Sino nagpasuspindi? Mga kabansa. Alam naman ni Marcos kung ano mangyayari. Tourism is our first line of defense pagdating sa foreign currency. Kasi mga kabansa, diretso ang pera sa air, sa mga airlines. Diretso ang pera sa mga hotels. Diretso ang pera sa mga groceries, sa mga shopping. Diretso ang pera sa mga tourism spots. Diretsong pera sa mga tourist guides. Hindi na ho dadaan sa gobyerno yan, mga kabansa. Diretso. It's a direct infusion of foreign currency. So if you want results, if you want jobs,
the first line of defense is always tourism. Because according to the Philippine Tourism Authority, binago nila ang pangalan ngayon, hindi ko na alam kung ano. Ha? Every tourist generates about 2 to 2,500 US dollars per visitor. Per visitor. And every tourist creates 2 jobs. Equivalent. So what could be faster than that? Buksan lang natin ang ating pinto, magdarating nga ng dolyar. Pero ano ang nangyayari dito? Ha? Sino humahawak ng kamay ng Department of Foreign Affairs para mag-issue ng visas na ganyan? Nung panahon ni Chito Santa Romana, nakausap ko mismo, kaibigan ko si Chito eh. Ha? Ako po yung sambidista, sa lista, sabay po kami. More or less with the early 70s. No? 69 ako, 70 yata si Chito Santa Romana, magkasabay kami sa college. Different schools. Naging ambassador siya dyan. Alam mo, sabi niya, Kado, hindi na kami natutulog. 24/7 ang issuance namin ng visa. Manual pa yan, ha? Manual pa yan, ha? We were issuing 5 to 6,000 visas a day. 24/7. Kaya po noong panahon ni Noynoy Aquino, 360,000 lang ang pinakamataas natin na achievement sa Chinese tourists. Pero noong 2017, mga kabansa, nag-hit na po yan ng 1 million. 3 times na kagad. Sa loob lamang ng kumpara yung 2015 to 2016, 2016 to 2017, 3 times na kaagad. And then natagdagan ng 1.3. Naging 1.3 noong 2018 at naging 1.7 noong 2019. 1 plus 1.3 plus 1.7, 4 million Chinese tourists in 3 years. Agad-agad, mga kabansa. Dahil yung Chito Santa Romana na yan ay isang bayani. Ha? Siguro dahil sa hirap, maagang namatay. Pero yet, tanawin natin utang na loob yan kay Chito Santa Romana. Yan po ang mga tao na dapat nilalagay natin sa tataas na pwesto sa ating gobyerno. Eh ngayon, sabi nga ni Prasco, 300,000 lang last year. Nowhere pa nung first full year ni Noynoy Aquino na 360,000. What is happening to our country? Noong February 2, 2023, pumirma tayo for 4 additional EDCA bases, mga kabansa. Yan ang naging problema. Sasabihin nyo ba na wala kinalaman dyan ang mga Amerikano? Na ayaw nilang papasukin dito mga Chino? Ayaw nilang papasukin ang mga investments ng Chino? Ayaw nilang papasukin ang mga infrastructure ng Chino? Ano ba talaga ang agenda dyan? Secretary Gibo Teodoro, Secretary Teresa Lazaro. Magpakatotoo na kayo, labas nyo na. Nahawak. Hawak ang liig ninyo ng mga Amerikano. Huwag na kayong tumanggi. Labasan na tayo ng karta. Diretsahan na. At huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Ado Paglinawan, mga kabansa. At saka iparas. Bunti ko naman sabi, iparas kay paras. Mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po.